mga bakuna. As of July 17, 2021, tulad ng inireport ng ating vaccine SAR at NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, nasa 27,922,360 doses na po ang dumating na bakuna sa Pilipinas. Makikita sa infographics ang iba't ibang mga vaccine na na-deliver na po. At madaragdagan pa po ang bilang ng mga ito dahil inaasahan mamayang gabi ay darating ang mahigit kalahating milyon or 562,770 doses ng Pfizer na ating binili. Bukas naman ng umaga, July 22, inaasahan natin ang pagdating ng 1.5 milyon doses ng Sinovac. At sa Biyernes, karagdagang 1 milyong Sinovac ang expected na darating din po. As of July 2021, may higit 5 milyon or 5,031,301 ang nakatanggap na po ng 2 doses na bakuna. Nasa braso na rin po ang mahigit 15,616,562 ang best shot ng vaccine. Ito ang total doses na na-administer na po natin. Tara na po at magpabakuna, magtuturok na kung magpaturok na po tayo kung scheduled tayong magpaturok. Walang bayad po ang first dose at second dose kaya siguraduhin kumpletuhin ang 2 doses. Magpalista na po tayo, no? Nakipag-ugnayan sa inyong LGU tungkol sa proseso ng pagpapalista. Dagdag na proteksyon ito sa inyo, sa inyong pamilya at sa komunidad. Sa mga nagtatanong sa efficacy ng Sinovac, naglabas po ng analysis ang isang eksperto, si Dr. Reverend Father Nicanor Austriaco, no? Professor of Biological Science ng University of Santo Tomas. Ayon kay Dr. Austriaco, lumabas ngayong buwan ang results ng Phase 3 clinical trial ng Sinovac sa bansang Turkey. Ito ang first peer-reviewed dataset ng Sinovac na lumabas sa International Science Journal na ang Lancet. Ayon sa pag-aaral sa Turkey, mayroong 83.5% efficacy ang Sinovac sa 10,000 volunteers age 18 to 59 na sumali sa clinical trial. Isinagawa ang nasabing clinical trial noong panahon na may alpha variant sa Turkey. Dagdag ni Dr. Austriaco, sa clinical trial ng Sinovac sa Indonesia ay lumabas na 94% epektibo laban sa infection at 96% epektibo para hindi ma-ospital. Sa report na 350 healthcare workers sa Central Java, Indonesia ang nag-infect ng Delta variant, bagamat fully vaccinated, ang hindi ata naha-highlight ay meron ng 5,000 healthcare workers na nabanggit sa lugar na yon. Ano pong ibig sabihin nito? Nasa 4,650 ang hindi nagkaroon ng COVID-19. Katumbas po ito ng 93% protection rate. Ganito rin po ang kaso sa bansang Thailand. Sabi ni Dr. Austriaco, nasa 677,348 medical personnel ang nabakunahan ng 2 doses ng Sinovac ayon sa datos ng Thai Ministry of Health. Sa bilang na ito, nasa 618 ang nagpositibo sa coronavirus at sa 618,597 ay walang sintomas o mild symptoms. Ibig sabihin, 99% ang level ng proteksyon sa Thailand. Kaya huwag magpadala po sa mga naninira, magpabakuna po para protektado. Speaking of Delta variant, ano po ba ang dapat malaman natin tungkol dito? Una, mas nakakahawa ba ang Delta variant? Ang sagot, opo. 40 to 60% na mas nakakahawa ito kumpara sa Alpha variant. Pangalawa, epektibo po ang ating mga bakuna laban sa Delta variant. Ang sagot, opo. Ang mahalaga ay makumpleto ang 2 doses. Halimbawa, ayon sa Public Health England, ang 2 doses ng AstraZeneca ay 92% na epektibo para hindi maospital dahil sa coronavirus. Pinapakita rin ng isang pag-aaral na walang namatay sa Delta variant pagkatapos makatanggap ng 2 doses ng bakuna. Pangatlo, may pagbabago ba sa ating pinapatupad na intervention dahil nga po sa Delta variant? Well, mananatiling parehas ang ating mga strategiya. Ngunit, mas papaintingin pa po natin ang pagpapatupad ng minimum public health protocols. Kasama na rito po ang ating minimum public health standards, order, control measures at quarantine testing and contact tracing protocols. Sa madaling salita, intensified PDITR or prevent, detect, isolate, treat, reintegrate ang gagawin natin. Dapat din nating siguraduhin ang sapat ang ating health systems capacity. COVID-19 updates naman po tayo, no? Ito ang ranking sa Pilipinas sa mundo. Ayon po ito sa Johns Hopkins, no? Number 23 ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 33, bumaba po tayo, no, pagdating sa active cases. Number 132 po tayo sa cases per 100,000 population at number 87 sa case fatality rate.
Tingnan naman po natin ang bansa ng Southeast Asia at ang kanilang mga aktibong kaso. Ito po ay ayon sa World Meter COVID-19 data as of 21 July 2021. Una po ang Indonesia na mayroong 550,192 na mga aktibong kaso. Pangalawa ang Malaysia na mayroong 133,703 na aktibong kaso. Pangatlo po ang Thailand na mayroong 126,765 na mga aktibong kaso. Pang-apat ang Myanmar na mayroong 67,832 na mga aktibong kaso. Pang-lima po ang Vietnam, 51,043 na mga aktibong kaso. Pang-anim po ang Pilipinas at meron po tayo ngayong 46,806 na mga aktibong kaso. Samantala, sa mga bagong kasong dito sa atin, ito ay nasa 4,516. Bumaba po ito, no? Ayon sa July 2021 datos ng DOH. Nananatiling mataas pa rin po ang ating recovery rate na nasa 95.1%. Nasa 1,444,253 po ang bilang ng mga gumaling. Samantalong malungkot po naming binabalita na nasa 26,844 ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa lahat ng mga naulila. 1.77% po ang ating case fatality rate. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital sa buong Pilipinas. 54% lang po ang nagagamit nating ICU beds, 46% ang utilized na isolation beds, 43% utilized ang ating ward beds, at 36 utilized po ang mga ventilators. Dito naman po sa atin sa NCR, 42% po ang utilized ang ating ICU beds, 38% utilized ang ating isolation beds, 34% utilized ang ating ward beds, at 34% utilized ang ating ventilators. Sa ibang mga bagay, sa tanong na may immunity po ba ang Vice Presidente sa mga lawsuit, hindi po bagong issue nito, no? Kung inyong matatandaan na tanong din ito sa panahon ni VP Jojo Binay. Malinaw po ang personal kong paninindigan dito. Ang presidential immunity from suit po ay sang-ayon sa jurisprudence. Bagamat wala pa pong jurisprudence pagdating sa Vice President, siguro po magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng linaw itong isyong ito kung dadalhin sa Korte Suprema. Pero magugulat po kayo na ang nagsabi na mayroong immunity ang Vice President ay walang iba kung hindi ang number one kritiko ng ating Presidente, si dating Justice Secretary Laila De Lima. Lumabas po ito sa pahayagang Rappler noong July 7, 2015. Ang sabi po niya, the Constitution states that impeachable officials shall not be removed from office except by impeachment. It does not say categorically to what extent they may be subject to prosecution without their impeachability being affected. Theoretically, they can be subject to criminal proceedings as long as they are not removed from office, such as what the Supreme Court has done with the commissioners of the COMELEC in several cases when it cited said commissioners in criminal contempt. So ang paninindigan po ni Laila De Lima, binago pa nga niya ang position po niya, ay meron daw immunity ang Vice President. Ganun din po ang opinion ng election lawyer na si Romulo Macalintal na kung maalala ninyo ay tumakbo bilang sa partido ng Dilawan, no? At lumabas po ito sa kanyang Philippine Star noong October 15, 2014. Ang sabi po niya, yung dating Vice President Binay, just like the President and all constitutional officials, is covered by immunity from suit, meaning he cannot be charged in court under the normal procedure of trial. Kaya inuulit ko po ang aking unang nasabi, let this be an opportunity to provoke jurisprudence. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama po natin ngayon, unang-una si Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno at Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Sulante. Puntahan po muna natin si Mayor Oscar Moreno. Mayor, naka-ECQ po ngayon ang inyong syudad. Hindi po ako nakasama nung dumating po dyan ang NTF dahil kinailangan ko pong mag-press briefing sa Davao, no? Pero Mayor, ano na po ang latest sa Cagayan de Oro? Ano pong mahakbang na ginagawa natin, lalong-lalo na po para palakasin ang ating healthcare capacity dyan sa syudad ng Cagayan de Oro? The floor is yours, Mayor Oscar Moreno. Yeah, Secretary Hari, maraming salamat. And sayang wala ka, we missed you. Opo. The team was here, led by Secretary Roque, Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, of course, and Secretary Galvez. And together with their respective regional directors, ating DOH, DILG, and pati yung mga sa hospitals natin, nagkaroon tayo ng pagpulong-pulong and
may dala din ho sila na almost 400,000 doses na bakuna. And ang sitwasyon ho ng Cagayan de Oro is this. Nung May, nag-umpisa ho itong latest surge. And the highest was in June. And mabuti naman na by July, nag-stabilize na, slow down. And in fact, last week, we were looking at the possibility na nag-plateau na ang yung cases. We had gone past the peak, no? And then came out the news about the statement ng DOH na merong detected na 5 na Delta variant cases sa Cagayan de Oro, no? In fact, tama-tama ho yun, Secretary, na people were expecting na may bagong announcement na naman sa quarantine level. Now, effective June 1, nasa MCQ kami. And so, I was asked, mga June 14, makiusap ba tayo na ma-reduce to GCQ at least GCQ ang quarantine level? Or kung MECQ pa rin, makiusap ba ako given na bumaba naman ang cases and yung ating healthcare utilization rate nasa level na ng 60s, no? Yung below 70 kasi GCQ level na, no? Ang sagot ko po was hindi ako makiusap dahil kung ano ang dapat na quarantine level, sundin natin. After all, kailangan din na ma-sustain natin. Meron na tayong mga small victories since the surge, pero kailangan ma-sustain natin, no? So ganun, no? And then came out the story nung July 15, July 16. Immediately nakipag-meet tayo ng DOH Regional Office at saka yung ating COVID Referral Hospital dito sa Region 10, which is based in Cagayan de Oro, yung Northern Mindanao Medical Center. And na-report nga yung 5. And so immediately strategies were agreed. Number 1, yung reported na Delta variant, although they were tagged as recovered, even according to the DOH, no, we would gather them back and ilagay sa special facility. And then contact tracing would have to be instituted again, intensified, and hanggat maaari kung pwede umabot ng 3rd degree, no? So the contact tracing was initiated, and yung mga primary contacts were brought to an isolation facility. Now, and then tests were made doon sa affected ng Delta variant, and 5 sila, Secretary, just to be clear about it. Yung primary, yung index case is not a resident of Cagayan de Oro. Residente siya ng Manolo Fortich, no? Pero right beside Cagayan de Oro, for all intents and purposes, that's part of Metropolitan Cagayan de Oro, no? Pero ang problema, yung nahawaan niya, yung 4, yung wife niya, 37-year-old, yung anak, 14-year-old, yung mother-in-law, 62-year-old, and yung kapatid ng mother-in-law na 61, no? Are all residents of Cagayan de Oro. Dahil yung wife is a worker sa isang health facility, no? So, they were, again, like I said, gathered and put in a temporary treatment and monitoring facility and tested, no? And according to the test result nung Saturday, isa negative na. Yung 4, andyan pa rin. Yung 3 rather, dahil yung isa is nasa Manolo Fortich, wala sa Cagayan de Oro, no? Although I've asked our health team to coordinate with the health team of Manolo and Bukidnon. Yung 3, positive pa rin pero mataas na ang CT value.
no? Pero nonetheless, normally ano na yan yung kino-cover na yan ng certified recovered, no? Pero anyway, nandyan pa rin sa ating facility, and I think ang decision is they'll be kept in the facility until their RT-PCR result would show negative. Ang kagandahan nito, Secretary, yung apat na yon who are residents of Cagayan de Oro, dahil nung lumabas ang result doon sa index case, they automatic mag-contact trace, and then doon sa contact trace, na-identify yung mga close contacts, no? Yung high risk, yung apat. And so they were extracted, this was in June, no? Extracted and placed in an isolation facility for testing. And then 2 days after, 2-3 days after, they were tested and they tested positive ng COVID. So nailagay sila kaagad, nailipat doon sa temporary treatment and monitoring facility. Now I say this, Secretary, dahil ang maganda nito na kahit hindi pa sila na test, they were already isolated, no? So the chances of infection, transmission had been virtually boxed out, no? So magandang although again, people are asking me bakit ECQ. Sabi ko okay lang yan dahil first reason is kailangan preemptive ang ating approach sa pandemic, no, sa virus. Pangalawa, and this was what I explained to them, yung tinatawag na abundance of caution, no? Kailangan maniniguro tayo na wala nang naiwan dyan na Delta variant dahil ang balita nga is this is more transmissible and probably even deadlier, no? So but in the meantime, we are observing the ECQ and ano tayo doon sa mga spreader events. These are being closely watched kung meron man, no? Para mahito, Secretary. So, sa awa ng Diyos, okay naman. Salamat din po sa bakuna. Kahapon nagbakuna kami again, kahit holiday, we were able to vaccinate mga 3,750 thereabout, no? And then ngayon tuloy na naman, no? We have already reached ang maganda dito dahil ang ating mga vaccination sites, we call them the mega vaccination sites, yung SM downtown at saka SM uptown, no? And then yung Centrio, yung sa Ayala, and yung sa Limquetcay, no? Papasalamat nga ako sa kanila dahil kahit na ECQ, yung mga malls are sarado except the groceries, no? Pero they agreed to open up their malls para sa vaccination, Secretary. Kahapon, kagabi, umabot ng mga past 7 ang pagbakuna dito sa SM Uptown. Okay. Maraming salamat, Mayor Oscar Moreno. Please join us for our open forum later. Kasama rin po natin si Dr. Ross Jean Solante. Sir, alam nating mas nakakahawa na itong Delta variant, pero totoo ba hong mas nakakamatay? At paano po dapat paghandaan ng ating mga kababayan itong Delta variant? The floor is yours, Dr. Solante. Yeah. Thank you, Secretary Roque. I just have to present my slides. Okay, so I think the information has already been laid out by our secretary that Delta variant is really highly transmissible. And I would just like to again illustrate here what is the difference with this Delta variant from the other variants of concern. So this is the virus, and this is the spike protein in the red illustration here. And the white ones are the specific mutations of the Delta variant that makes it highly accessible to attach to the ACE2 receptor. So this blue one, ito yung ACE2 receptor na nakikita natin sa upper airway natin, no?
kung malanghap natin tong virus na to, then ito yung unang sumasalubong sa atin. Then it is also abundant not only in the upper but also in the lower respiratory tract. Okay, so these are specific mutations na talagang what makes this Delta variant highly advantageous over the other variants of concern. Okay, so just to illustrate to you the difference between the other variants of concern, this is the alpha, and these are the mutations. All of these mutations are located in the spike protein that makes it highly transmissible, attaches itself to the cells, but with the Delta variant, okay, being a highly transmissible infection, these are the reason why it is also highly transmissible. Number one, the viral load. So meaning once it attaches itself doon sa ACE2 receptor ng tao, ng katawan natin, no, it produces more virus compared to the other variants of concern. In fact, the estimate here is that the viral load in the Delta variant were 1,260 times higher than the other strains. Okay, during the time that they were able to detect this. No? So this viral load was measured based on a CT value. So meaning the lower the CT value, the higher is the amount of the virus in the cells that it attaches. No? So it can be as low as 12 to as high as 35. Okay, so this is the reason why that with one interaction, a single individual can infect as high as 8 to as low as 4. Okay, and this has been illustrated in this particular data, why it is more transmissible compared to the alpha variant, compared to the beta variant, the gamma. Okay, so overall, it is 97% highly transmissible. Now, being highly transmissible, and because of the overwhelming viral load in the body of the infected individual, it will also be automatic that the reproduction number will also be increased. So mas marami kang tao na pwedeng mahawaan. And 55 to 60% more compared to the alpha and the beta variant. Okay, and that's why the projection here is that if this is how the curve in terms of a reproduction number with the alpha or UK variant is 2.7, then this is how high your Delta variant. Okay, and this has been documented in Australia, where one was infected by the Delta variant just by walking past an infected person in 5 to 10 second encounter. Now, because of this high transmissibility and high reproduction number, it has also been the advantage of this Delta variant over the Alpha variant based on this Public Health England data that the secondary attack rate will also be higher. And in this particular data, you will notice that more households were infected compared to non-household. But again, the trend is that you have a higher household and non-household transmission as a secondary contact with the Delta variant compared with the Alpha variant. Now, I would like to emphasize again in this particular slides. Now, so these are the vaccines that are currently available in the Philippines as granted by EUA by our FDA. And if you take notice of all these vaccines, I would say these vaccines are still effective in any variants of concern. It's just a matter that some of these vaccines have very good data to show that they're very stable against the Delta variant, like your Pfizer, Astra, and Moderna. Okay? And that also includes the J&J vaccine. But likewise, even with your CoronaVac, since it's also active against the Alpha, then it is also surmised that with the same mechanism and alpha spike protein antibody production, then this can also withstand the Delta variant. Efficacy may be a bit lower, but again, still highly significant protection with your CoronaVac. Same as that also with your Sputnik, and then even with Covaxin, which has the same platform as that with your Sinovac, and then your Sinopharm, which are still effective against most of these variants of concern. So the message here is that all the vaccines that will be offered to you, you have to get it in order to protect us against any of these
variants of concern. So this is my takeaway, how to get over this Delta variant. We continue to proceed with our vaccination rollout because all vaccine at this moment are still working and will work, especially against these variants of concern. And I think Secretary Roque has mentioned the other elimination strategy that the Philippines has been undertaking, like the border control, the test, trace, isolate programs. We continue to avoid what we call super spreader events in the forms of gatherings, parties, etc., and follow the minimum health safety protocol, and particularly improve ventilation among those areas with that are in establishments with poor ventilation. That's it for now. Maraming salamat, Dr. Solante. Please join us in our open forum. Punta na po tayo sa ating open forum. Yusek Roque, please. At sa ating po mga bisita, unang tanong mula kay Chris Jose of Remate Online. May sinabi daw po si Governor Evardone na isa sa pinalna ni Pangulong Duterte ang senatorial lineup ng PDP laban para po sa 2022 elections. Kasama ang pangalan ninyo sa initial na listahan. Tatakbo po ba kayo sa pagkasenador? Nagkausap ba kayo ng Pangulo sa bagay na ito? Kung sakali man natatakbo kayo sa pagkasenador, ano kaya ang sa tingin ninyo magiging dahilan o bentahe ng isang hari Roque para ipagkatiwala sa inyo ang boto ng mamamayang Pilipino? Similar question with Cresilin Katarong ng SMNI News. Ay, maraming salamat Chris at saka kay Cresilin sa inyong tanong, no? Pero nagpapasalamat din po ako sa PDP Laban, kay Governor Evardone sa kumpiyansa na naibigay nila sa akin. Pero sa ngayon po, nakatutok po tayo sa ating katungkulan. Tayo po'y bumalik bilang spokesperson sa panahon ng pandemya dahil naniniwala tayo na kinakailangan ng factual at accurate ang mga information ng taong bayan sa panahon ng pandemya. So nakatutok po tayo dyan, kasama po doon sa ating ginagawa na ina-attendan po natin ang lahat ng mga symbolic vaccination bilang isang paraan na mapataas pa po ang kumpiyansa sa bakuna dahil gaya ng sinabi ni Dr. Solante, epektibo po ang lahat ng bakunang binibigay natin sa ating mga kababayan laban sa lahat ng variants. So dyan muna po tayo tututok. No? Siguro po pag nakamit na natin yung tinatawag na population protection, yun po yung panahon para magdesisyon kung ano po magiging plano natin sa politika. Opo. Second question niya, reaction sa sinabi ni Vice President Lenny na hindi niya tatratuhin si Pangulong Duterte sa paraang ginawa sa kanya sakaling tumakbo siya at nanalo sa pagka-Pangulo sa 2022 elections. Ito'y kung magpapasyaan niya si VP Lenny, si Pangulong Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente sa 2022 elections. Sinabi pa ni VP Robredo na kapag siya po ay naging Pangulo, ay bibigyan niya ng cabinet post si Pangulong Duterte kapag nahalal siya bilang Vice Presidente. Well, parang napakaikli naman po ng memorya ng ating Vice President. Nakalimutan ba ho niya na binigyan po siya ng cabinet post ng ating Presidente pero mas pinili niya na maging leader ng oposisyon kaysa magtayo ng mga pabahay para sa ating mga kababayan. So, yun lang po. No? Tayo pong muukit ng ating tadhana at saka tignan po muna natin kung sino man nanalong Presidente. Ang susunod pong tanong mula kay Cresilin Katarong na SMNI, reaksyon sa pahayag ni former Senator Trillanes. Natitiwala po kasi si Trillanes na marami nang namumulat na Pilipino at lumalaki na raw ang tsansa ng oposisyon na manalo sa 2022. Sabi pa ng dating senador, I quote, there is hope for 5 straight surveys. Duterte's approval ratings are down. Ano daw po ang comment ng Palas? Maintindihan ko noong tinitignan niyang survey kasi sa past 3 survey po covering a period of 9 months, 1991 po ang trust and satisfaction rating na ating presidente sa Pulse Asia sa nakalipas na 6 na buwan. At itong nakalipas na 3 buwan, tama po, bumaba. Pero maliit po masyadong binaba dahil 88 po ang trust and satisfaction rating ng ating Pangulo. So pag-aralan po ng mabuti ni Senator Trillanes ang mga survey results, ang makita niya na patuloy pong nagtitiwala at patuloy pong satisfied ang taong bayan natin sa ating presidente. Ang second question po niya, sabi ni MMDA Chair Benhur Abalos na may apela ang Metro Manila Mayor sa IATF na isuspinde ang polisiya na papayagan ng mga batang 5 taong gulang pataas na makalabas po ng bahay dahil sa patuloy na banta ng COVID-19 lalo na daw po yung Delta variant. Posible ba itong aprubahan ng IATF? Similar question with Melan Lesmoras ng PTV.
Matagal ko na pong sinasabi na napakahirap na baliwalain ang mga suhestyon ng mga alkalde na nagpapatupad po ng IATF policies. So ang alam ko po, nag-meeting na mga dalubhasa, magkakaroon po sila ng recommendation, pero sa Webes po gagawin ang IATF meeting tungkol dito sa bagay nito. Opo. From Sherry Laita ng SMN9 News, may update na ba o inilabas ang IATF hinggil sa pagbabago ng quarantine protocol sa mga dumarating na OFW sa bansa, partikular na mula sa mga bansa na sakop ng inbound travel ban ng Pilipinas o yung may high risk ng COVID-19 Delta variant? Kung pagbabago, 10 days facility quarantine, 4 days home quarantine, PCR test on the 7th day, pero dun sa galing sa mga bansa at kabahagi po ng Organized Repatriation Program, 14-day facility quarantine po sila. Bukod daw po sa UAE, ano pa ang may mga schedule na repatriation flights para sa ating mga overseas Filipinos na stranded mula sa bansang may travel ban? Anunsyo po yan ng DFA kapag nasa pinal na at asahan po natin na dahil ang tanging pamamaraan para makauwi yung mga Pilipino na nasa countries na may travel ban ay sa pamamagitan ng organized repatriation, mapapadalas po ito. Antayin lang po natin ang anunsyo ng DFA. From Sweden, Belado ng PTV for Dr. Ronchin Solante. Dr. Solante, question ni Sweden, should a fully vaccinated person still worry about the Delta variant? What are the risks of getting COVID-19 for fully vaccinated people? Okay, so for fully vaccinated individual, the risk is really low compared to non-vaccinated. And in fact, this data has been gathered from different countries wherein surge are being documented. And most of those cases are those cases that are not vaccinated. So fully vaccinated have lower risk of getting the infection, lower risk also of developing more severe COVID infection if you have received the 2-dose full vaccination. Second question po niya, are there new symptoms that we need to watch out for with the Delta variant? Well, with regards to the symptomatology, pareho lang ang sintomas kung ano man yung mga variants of concern. No? So, walang unique na symptom na makikita lang doon sa isang variant. No? So, ganun pa rin, no? Yung cough, fever, tapos panakit sa katawan, masakit ang ulo. No? So, those are the most common symptoms, no? Including sore throat, at saka yung nawala ng lasa, at saka pangamoy sa kapaligiran. Okay. Thank you, Dr. Solante. Mula po kay Mela Las Moras ng PTV for Secretary Roque, kumusta daw po ang paghahanda ni Pangulong Duterte para sa SONA? Sino-sino ang nakatakdang dumalo na personal sa kanyang pamilya, gabinete at past presidents? May information na ba on how many revisions na ang speech? Well, unang-unang po, no, may rehearsal po si Presidente ngayon, no, para sa SONA. Ito po yung kauna-unahang rehearsal niya. So nasa pinal na po ang kanyang talumpati at based on past SONAs, ayon ni Presidente na binabago-bago yung kanyang speech. No? Pero in the end, siya mismo nag-edit as he rehearses. No? Now, ang alam ko po, ang magiging forma ng kanyang SONA ay titingnan po niya yung mga nakalipas na 5 taon na siya ay naging Presidente at popokus po siya siyempre sa pag-unlad ng bayan, dun sa ating mga social programs, infrastructure, peace and security, foreign policy. Sasagutin niya yung tanong na what and where we are now and looking forward, no, doon sa huling taon ng panunungkulan ng ating Presidente. So, pagdating po sa mga arrangements, sinabi po sa akin mismo ni Speaker Velasco na kapareho rin po ang mangyayari doon sa nakalipas na taon. Ang pagkakaiba lang kung saan ibibigay yung rapid test doon mismo sa Kamara de Representante. No? At sa mga darating po, nagsabi na po si Mayor Sara na hindi po siya makakarating, pero inaasahan po natin na kung sino yung nakarating last year ay makakarating din po. Ang kabinete po ay imbitado at inaasahan natin ang karamihan sa miyembro ng kabinete ay makakarating din po. Sa mga past presidents daw po, Secretary? Ang alam ko po ay ang Vice Presidente ay binigyan ng imbitasyon ng Kamara kasi hindi po Malacanang nag-iimbita. No? Kami po ay guests dyan sa State of the Nation address. No? At wala pa po akong kumpirmasyon kung makakarating yung ibang mga past presidents dahil alam naman natin puro seniors na po yung ating mga past presidents.
Ang second question niya, ano daw po ang reaksyon ng palasyo sa pag-dismiss ng Court of Appeal sa administrative case ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na dating nasa narco list ng Pangulo? Wala pa po dahil meron naman pong apela sa pagkakadismiss na yan. GMA News, the statement of the President before that the drug war may last well beyond his term is that not an admission of failure to fulfill his campaign promise of ending it on 3 to 6 months? Sinabi naman po talaga ni Presidente na hindi niya akalain na mas malala ang problema pagdating sa droga nung siya po'y nangangampanya. Na-realize po niya early on his term na talagang mas malalim at mas malala ang problema, kaya nga po mas tumagal yung pagsupil sa pinagbabawal na droga. Gayunpaman, sang-ayon po sa ating kinakaukuluan, na-clear naman po ang 52.05% ng ating mga total na mga barangays sa pinagbabawal na droga at meron pa tayong 31.42% na mga barangay na dapat linisin. Kampante naman po tayo na may 1 taon pa, so baka kakayanin naman pong gawin yan. At pagkatapos po ng termino ng Presidente, maaring ma-achieve po na lahat ng barangay ay maging drug-free. Opo, second question niya, how would you judge the drug war 5 years since it was launched? If it is were a success, by what metrics are you measuring its success? Has it made a dent on the supply, the cost, and how many high-value targets have we arrested? Napakadami po niya. Aking datos po ay as of May 31 pa, so nadagdagan na po ito. So napakadami pong mga na-dismantle na dens, 807 total number of dismantled dens and clandestine laboratories. Yung halaga po ng mga nakalap na pinagbabawal na droga ay nasa 49.31 billion pesos po. Yung ating na mga batang na involved sa illegal droga na na-rescue po ay 3,736. Tapos yung mga anti-illegal drug operations conducted, 203,715. Persons arrested, 293,841. Tapos yung mga high value target po na naaresto natin, 12,356. At yung mga government workers arrested in anti-drug operation ay 979. Lahat po yan, I think, are proper measurements kung magkatagumpay nga po itong war on drugs, and I would say it has been successful. Third question po niya, would you agree that the statement of the President where he asked that sagot niya ang mga otoridad inspires impunity? How can you say that there's no impunity? Hindi po, kasi lininaw naman po ni Presidente, sagot niya ang mga pulis kung tama ang gawain nila. Kung ang paggamit ng dahas ay sang-ayon sa batas. Kung ito po ay labag sa batas, they will have to be responsible for their acts. Sinabi po yan paulit-ulit ng ating Presidente. From Marisal Halili ng TV5, Senator Pacquiao's ally, Monico Puentevilla, said the President owes Pacman an apology for his actions against the senator. Is there a reason for the President to apologize? Will he apologize? Wala pong dahilan para mag-apologize. Lahat po yan ay kabahagi ng free marketplace of ideas, ang malayang merkado ng mga ideyas. Second question niya, Congressman Lagman said President Duterte wants Senator Bongo to run for president so that if they both win, it will be easier for President Duterte to replace Senator Go in Malacanang. Your thoughts? Nako, sasabihin ko pong tama yan kung close si Congressman Lagman kay Presidente. Alam ko po, walang connection at all si Congressman Lagman, so wala pong katunayan yan. Third question niya, Iloilo City Mayor Jerry Treña said placing Iloilo under ECQ is not justified because 60% of their patients are from other areas. Also, COVID cases in their city is 25% lower compared last month. Why did the IATF decide to place Iloilo under ECQ? If this is the case, how will you justify your decision? Sa datos po nakabase yan, at paulit-ulit na po nasagot yan ng ating mga taga-DOH at ng NTF. Ulitin ko lang po. Ang ating basihan po ay yung daily attack rate at yung 2-week
average daily attack rate na parehong critical for Iloilo City. Yung una po, test kasi yung pagbilis, yung isa naman po kung gaano kadami ang nahahawa. At tama po, maski karamihan ng pasyente ay galing sa labas ng Iloilo City, yung healthcare utilization rate naman po ay factually and objectively measured. Ilang ICU beds pang available at ang lumalabas po ay 0 ICU bed available na, no? So kinakailangan po talaga ilagay sa ECQ ang Iloilo City, no? Now, kaya naman po linalagay ang Iloilo City sa ECQ gaya na nangyari sa Metro Manila at the rest of +8 nung kailan lamang ay dapat mapabagal natin yung pagkalat ng sakit nang sa ganun mapaghandaan po natin yung mga pangangailangan ng mga magiging seryoso ang kanilang karamdaman. So kinakailangan po palawagin natin ang ating healthcare utilization rate habang tayo po ay nasa ECQ. Okay. Question from Pia Ranyada ng Rappler for CDO Mayor Moreno. Mayor, the late Nene Pimentel issued messages of support for you before. Do you agree with President Duterte that the Pimentels are not recognized in Cagayan de Oro sa politicians of influence? Well, alam mo, I would view the statement of the President as yung season, political season na, no? And yun lang, medyo masakit lang dinamay si Nene, no? Sabihin niya kay Senator Coco, okay lang yan, that's fair game. Pero kay Senator Nene, medyo masakit. Pero people here in Cagayan de Oro know the kind of person Nene Pimentel was, no? Alam mo, karamihan ng mga local leaders na napunta sa Manila as senator, focus pa rin sa local politics. Dahil yan ang bailiwick nila, no? But that was not Senator Nene. No, when he became senator, he focused on the issues of the country, hindi na on local politics. So, I'm sure the President did not mean that. Siguro kay Senator Coco, I would say Senator Coco can defend himself, no? But not in the case of Senator Nene. But we know deep in our hearts how we love Senator Nene. Opo, thank you, Mayor Moreno. Question from Joe Montemayor ng Malaya for CDO Mayor Moreno pa rin po. Yeah. Will cash aid also be provided to CDO? Yeah, tutulungan tayo sa DSWD. In fact, Friday yung ECQ, Saturday nag-usap na kami ng regional director, si Director Libang, sa DSWD. And of course, ang lang nito is kailangan targeted, no? And sinasabi ko naman sa aking mga kababayan na I don't want to give false hopes na as if everybody is going to be given cash gift and so on, no? Ang importante nito is isipin natin yung ECQ as a mode to ensure na yung Delta variant wala nang maiwan. And para itong kung magkasakit kailangan magpahinga, no? So let's take a rest, avoid yung mga super spreader, yung sinabi ni Dr. Salante. And ang ano ko lang yung sa border control, the day after the declaration, ang haba ng ating checkpoints, no, both sa eastern and western sides of the city. Kaya sinabihan ko ang police na isipin natin na kaya tayo nasa ECQ not because of the number of cases or that overwhelmed ang ating health system. Dahil sa awa ng Diyos, nag-improve nga, no? Pero dahil lang sa Delta variant, which is fine, kailangan natin yan, no? Pero wag naman masyadong higpitan yung in one checkpoint may report pa nga na humihingi ng swab test result, no? RT-PCR result, medyo pero nag-usap na kami ng regional director and he assured me na there will be of course may triaging, no? Triaging is a must.
may mga questions din. Ang advice ko rin, ang problema dito po is Cagayan de Oro is a hub city, it's a convergent city. Marami from neighboring municipalities who come to Cagayan de Oro to work or to do essential things. No? Kaya dapat considerate lang din po tayo. Yung mga nasa neighboring municipalities, virtually they are part of Cagayan de Oro already. Virtually. Thank you, Mayor Moreno. From Trisha Terada ng CNO Philippines for Secretary Roque. Secretary Roque, will the IATF adjust the parameters for restrictions with the threat of the Delta variant or aantayin po ba muna na makita yung pagtaas ulit ng cases and HCUR bago mag-tighten ng restrictions? What will trigger the IATF to tighten the restrictions? Well, nakabase po yan sa datos. No? So babantayin pa rin natin ang daily attack rate, 2-week average attack rate at ang healthcare utilization rate. Dahil ang ating sinusulong po ay yung total health. Importante po na makontrol natin, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID, pero importante rin na mabawasan natin ang hanay ng mga nagugutom dahil po sa lockdown. So alam naman po ng ating mga lokal na pamahalaan na kung kinakailangan mag-lockdown, gagawin po natin yan initially, granular and localized. Second question po niya, does the palace confirm the president's senatorial lineup as shared by Governor Evardone? Puro daw po incumbent officials ang tatakbo. Even if sa October pa ang filing, hindi po ba unfair or undue advantage na inevitably magagamit ang current posts, government resources for exposure habang wala pa ang campaign period? For example, yung mga nag-iikot for vaccination drive launches, inaugurating government projects. Hindi ko po alam kung I can confirm this, no, because it did not come from the president, and I only speak for the president, no. So, having said that, I would like to reiterate my gratitude for the trust given to us by PDP Laban and Governor Evardone. And at the second question, alam niyo naman po, meron talagang specific prohibitions kapag yung mga taong ito ay tatakbo na. As soon as they file their certificate of candidacy, which is months ahead of elections, more than 6 months, kinakailangan po sila magbitiw sa kanilang pwesto para walang undue advantage. Ang third question po niya, ano po ang naging standards ng Pangulo sa pagpili ng senatorial lineup? As I said, I cannot confirm po na si Presidente na ang namili niyan kasi hindi pa naman po sa akin sinasabi ng Presidente yan. Opo. From Lay Alvis ng GMA News for Dr. Solante. Dr. Solante, may pagkakaiba ba ng clinical manifestations ng Delta variant? Yeah, I think I have answered this, Yusek Roque, no, na Delta variant man yan or any other variants of concern, the patient, usually most of those infected, will have the same clinical manifestations. No? And siguro isa lang kaibahan dito that if you have a virus that has a higher viral load, then yung risk mo na ma-hospitalize will also be higher compared to the other variants of concern. But for the manifestation, more or less it's still the same as that with other variants of concern. Opo. Yung second question niya ay nasabi niya na rin sa presentation kung gaano kabilis makapanghawa. Yung third question po niya, dapat bang bawiin muna ang pagpapahintulot na lumabas sa mga 5 years old and above na bata dahil sa Delta variant? Yeah, I think Sec. Roque has mentioned that already, that it's already under evaluation by the IATF after the recommendations coming from the other experts. Opo. Dr. Solante, question from Maricel Halili ng TV5. Clarification lang daw po sa protocols ng vaccine. Paano daw po kapag na-expose sa COVID after ng first dose ng vaccine? Pwede bang ituloy ang second dose niya or kailangan muna ang negative swab test? Ano po ang protocol dito? Okay, so halimbawa, you were exposed, no? At saka nagka-COVID ka after the first dose. So you'll still get the vaccine, the second dose, as long as natapos mo na yung isolation mo at saka hindi ka na symptomatic and hindi kailangan ang RT-PCR para mabigyan ka ng pangalawang dose during the vaccination. Opo. Ang second question po niya, can we say that there is already a local transmission of Delta variant in the country? Well, I would speculate that based on the cases na document ng Philippine Genome Center
There are those cases na hindi related doon sa returning OFWs, no? So there are what we call local cases. And with that demographs, then I would say mukhang merong local transmission ang Delta variant. Thank you, Dr. Solante. From Ivan Mayrina ng GMA News for Secretary Roque, hanggang ngayon ay wala pa ring travel ban sa Malaysia at Thailand na parehong dumaranas na rin ang surge dahil sa Delta variant. Ano ba ang mga pamantayan ng standards metrics bago ito ipatupad at ano po ang masasabi ninyo sa mga nababagalan sa ating desisyon sa bagay na ito? Nung nagdesisyon po ang IATF na rekomenda ang travel ban sa Indonesia, 97% na po yung prevalence ng Delta variant doon sa bansang yan. Nung mga panahon pong yon ay nasa 34% pa lang po ang prevalence ng Delta variant sa Malaysia. So makikita nyo po talaga na hanggat maaari dahil mga karatig bansa natin yan at yan ang pinakamalapit na mga bansa sa atin ay iniiwasan natin ang travel ban. Pero kapag meron talagang bantana, gaya na nangyari sa Indonesia na 97% ng prevalence ng Delta variant sa kanila, ay nagdedeklara na tayo ng travel ban. Okay. From Kylie Atienza ng Business World, Opposition Senator Laila De Lima sent a letter to President Rodrigo Duterte earlier today. In the letter, the detained senator said the political persecution she has been subjected to by the administration only strengthened her resolve to fight for her advocacies and seek re-election in next year's polls. Natanggap ba ng Pangulo ang mensahe? What was his reaction? May we also get the palace statement on her statement? Same question rin po ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Sinabi po niya, Senator Laila De Lima announced that she will run for the 2022 elections. Same with Aileen Taliping ng Abante Tonight na tatakbo siya para daw po ituloy ang kanilang laban at may banta kay Pangulong Duterte na sisingil ito sa anyay umano'y pambabalasubas sa bansa. Ano po ang tugon ng Malacanang? Unang-una, wala pong political persecution. Alam naman ni Laila De Lima bilang abogado that she's not accused of politically related crimes. Akusado po siya because of the heinous crime of drug trading, drug pushing, and drug trading. So, wala pong politika dyan. Now, kung tatakbo po siya, that's her right, no? Hanggang hindi po siya convicted with finality. Sana hindi siya ma-convict with finality bago dumating ang eleksyon. Opo. Patanong naman po ni Lanes Capante ng GMA News Online, why is the President seeking immunity po? Did he do something wrong? Wala po. Ang statement of fact lang po yan na ironically, suportado ng kanyang mga arch critics, no, gaya ni Laila De Lima at saka ni Attorney Roque Macalintal na tumakbo nga po sa Partidong Liberal. Opo. Question from Tuesday New ng DCBB. Kung may plano daw po na mag-suspend ang government work dahil nag-suspend na po daw ang SC sa mga court dahil po ito sa habagat. Nag-aantay po tayo ng anunsyo, no? Pero nakatanggap po ako ng text galing sa NDR-MMC, orange rainfall warning sa Metro Manila at Cavite, nagbabanta ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Mag-ingat po ang lahat. Okay. Secretary Roque, maraming salamat po. Yan po yung mga nakuha natin questions sa ating kasamahan sa media, especially ang Malacanang Press Corps. Bago po tayo magtapos, no? Sa mula't mula po, ang presidente, ang sinasabi niya sa IATF, hindi ako papayag na mag-ECQ na walang binibigay na ayuda doon sa hindi makakapagtrabaho dahil sa ECQ. Wala pa pong desisyon, pero yan po ang matagel ng pulisya ng presidente. So sa mga taga Iloilo Province, Iloilo City, Cagayan de Oro, Hingoog, hindi po kayo nakakalimutan ng presidente. Magbibigay po sa takdang panahon ng ayuda at siguro naman po yan hindi bababa doon sa ayudang binigay doon sa mga hindi nakapagtrabaho dito sa Metro Manila nung huling nasa ECQ po ang Metro Manila. Dahil wala na pong mga katanungan, maraming salamat po sa ating mga naging panauhin. Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro City, si Dr. Solante ng San Lazaro Hospital. Maraming salamat sa iyo, Yusek Rakit. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokesharing nagpapaalala sa lahat. Mas nakakahawa,
mas nakakamatay po ang Delta variant. Ang sagot, mas mainting na mask, hugas, iwas. At kung po pwede na po, magpabakuna na po tayo. Mag-ingat po kayo dahil umuulan at magandang hapon po sa inyong lahat.